Buong puso nagtuon si Ming sa pag-aaral ng kanyang Great Luo Healing Path at sa paglipas ng mga araw at taon ay hindi na malaya ni Ming na 3 taon na ang lumipas. Ang 3 taon ay hindi naman gaanong mahaba ngunit hindi rin ito maikli at nang binuksan niya ang kanyang mga mata ay isang sinag ng pagpatay na halos nahahawakan ang biglang lumipad palabas. Sa sandaling yun ay kung may isang malakas na tao sa ika-9 na antas ng Dharma Heaven na nakatayo sa kanyang harapan ay ang isang sinag ng pagpatay na ito pa lamang ay sapat na upang patayin ito. Ang 3 taon ay parang isang kisap mata lamang para kay Ming at siya ay sumigaw ng malakas at ang Heaven Turning Sword Seal ay nagsimulang kusang magtipon ng mga killing rune at ang malakas na Heaven Turning Sword Seal ay dumaan sa malaking pagbabago at ang sword tassel sa espada ay natunaw at pumasok sa killing rune ni Ming. Pagkatapos ay ang God-slaying sword formation ay nagsimulang maging isang hindi nakikitang formation at pumasok sa killing path at pagkalipas ng 49 na araw ay isang pambihirang banal na espada ang lumitaw sa harapan ni Ming at ang lakas ng pagpatay nito ay yumanig sa langit at lupa at sa katawan ng espada ay may 2 sinaunang titik na gumagalaw na Startling God. Ang Startling God Sword ang bagong pangalan na ibinigay ni Ming sa kanyang killing tool at ang Heaven Turning Sword Seal ay lubos nang nagbago ng anyo at naging ang kasalukuyang Startling God. Hawak ang espada at ang lakas ng pagpatay ay pumuno sa langit at ang mga pader ng kuweba sa paligid ay naging alikabok at ang illusion formation sa labas ay winasak din ng lakas ng pagpatay at sa ilang sandali ay nalantad si Ming sa gitna ng kawalan. Hinawakan niya ang kanyang espada at tumingala sa langit at ang kanyang tindig ay pambihira at walang kapantay. Sa sandaling ito ay matagumpay niyang nabuo ang killing tool at naunawaan ang killing path at formal na siyang pumasok sa ika-4 na antas ng Lo Martial, isang tunay na God-slaying. Ang lakas ng pagpatay ng kanyang master ay napakalakas at parehong nagulat ang Invisible Sword at Purple Lightning Sword at hiniling na iukit din ang killing path sa kanila upang malaking tumaas ang kanilang kakayahan. Umiling si Ming at sinabing ang Startling God Sword ay isang killing tool at sila ay naiiba kaya kailangan silang tratuhin ng iba at kapag may oras na siya ay lilikha siya ng 2 pamamaraan ng pagpatay upang magamit nila at sa panahong yun ay ang kanilang kapangyarihan ay maaaring hindi mas mababa sa Startling God. Tuwang-tuwang sumagot ang Invisible Sword at Purple Lightning Sword at sinabi ng Invisible Sword na ang kasalukuyang kakayahan ng kanyang master ay talagang malalim at hindi masukat at kahit na ang isang tao sa ika-3 antas ng Longevity Realm ay walang ganitong tindig at walang ganitong lakas ng pagpatay. Sinabi ni Ming na sa kanyang pananaw ay ang God-slaying ay may kakayahang pumatay ng isang master sa ika-3 antas ng Longevity Realm, ngunit ang kanyang sariling kakayahan ay mas malakas pa at maaaring pumatay ng isang tao sa ika-4 na antas ng Longevity Realm. Nagtanong ang Purple Lightning Sword kung kapag nasa ika-6 na antas na siya ng Lo Martial ay maaari na ba niyang patayin ng isang master sa ika-6 na antas ng Longevity Realm at sumagot si Ming na hindi niya alam at malalaman lamang kapag naabot na niya yun. Sinabi ng Invisible Sword na ang lugar ng pagsubok na ito ay malapit nang matapos at pagkasabi nito ay isang divine light ang pumutok sa langit mula sa malayo at ang divine light ay nagwasak ng kawalan at hindi mabilang na mahiwagang simbolo ang lumitaw at naglaho. Nagulat si Ming at nagtanong kung ano ang nangyayari. Agad niyang pinalabas si Xiao Wan at ang kasalukuyang Xiao Wan ay kasinlaki ng isang maliit na bundok at isang malakas na ungol nito ay yumanig sa langit at lupa at ang mga bituin at buwan ay nanginig at pagkatapos ay lumipad ito patungo sa lugar kung saan pumutok ang divine light. Ang lakas ni Xiao Wan ay napakalakas kaya ang ibang mga hayop ay hindi naglakas loob na lumapit at lalo na ang mga taong pumunta sa pagsubok at mula sa ilang libong milya ay mabilis silang tumakas. Sa ganitong paraan ay madaling nakarating si Ming sa lugar. Isang napakalaking lambak. Sa paligid ng lambak ay may mahigit 1,000 tao ang nagtipon at sa gitna ay may hindi mabilang na malalakas na mababangis na hayop, ngunit sa sandaling ito ay maging tao o hayop ay walang ganang salakayin ng isa't isa at ang kanilang mga mata ay matamang nakatitig sa isang malaking bitak sa lambak. Tahimik na bumaba si Ming mula sa likod ng leopard at lumitaw sa karamihan at nang makita niya ang isang taong mukhang mabait ay nagtanong siya kung ano ang nangyayari at kung saan nanggaling ang divine light na iyon. Ang tinanong na tao ay matamang nakatitig sa bitak at hindi man lamang tumingin kay Ming at sinabing tiyak na siya ay nagtago sa isang ligtas na lugar at hindi lumalabas kamakailan, dahil ang lambak na ito ay biglang nagkaroon ng bitak 10 araw na ang nakararaan at patuloy na naglalabas ng divine light na umaakit sa mga hayop sa paligid. Noong una ay hindi nila ito pinansin at inakalang may lumalabas na kayamanan,
Ngunit unti-unting natuklasan ng mga tao na ang divine light ay kung minsan ay bumabagsak pabalik mula sa langit at nag-iiwan ng malalim na imahe ng simbolo sa lupa at maraming hayop ang nakakita ng imahe at biglang pumasok sa susunod na antas at ang mas hindi ka panipaniwala ay maraming tao rin ang pumasok sa susunod na antas at dahil dito ay nalaman ng lahat na ang lugar na ito ay pambihira at sunod-sunod na pumunta upang pag-aralan ang mga imahe at simbolo. Labis na nagulat si Ming at nagtanong kung bakit hindi sila bumaba sa ilalim ng bitak upang tingnan kung may kayamanan sa loob. Sa wakas ay lumingon ng tao at malamig na tiningnan si Ming at nagtanong kung alam ba niya kung ilang mabangis na hayop at malalakas na tao ang pumasok doon at wala ni isa ang lumabas ng buhay at may sumubok na kung mas malapit sa bitak ay mas mabilis ang pagkawala ng kanilang lakas at nakita niya mismo ang isang grupo ng tao na paglapit pa lamang sa gilid ng lambak ay naubos ang kanilang lakas at direktang namatay sa tabi nito. Tumingin si Ming sa loob at nakita niyang totoo nga at maraming bangkay ng tao ang nakatambak malapit sa lambak at syempre pa ay mas marami ang bangkay ng hayop at dahil dito ay hindi naglakas loob ang mga tao at hayop na lumapit sa lambak at sa halip ay nanatili sa paligid upang magmasid at umasang makakita ng mga bagay na makapagbibigay liwanag sa kanilang pagsasanay. Sa sandaling yun ay isang kabataang nakaitim sa tabi niya ang tumingin kay Ming at ngumiti ng hindi taos-puso at nagtanong kung maganda ang kanyang pangangatawan at tila nagsanay ito ng sining ng paghubog ng katawan. Naramdaman ni Ming na may masamang hangarin ito at malamig na sinabing lumayo ito sa kanya. Masamang ngumiti ang tao at biglang huminga patungo kay Ming at si Ming ay nakaramdam ng paglutang ng kanyang kaluluwa at tila nawawala sa sarili at sa sumunod na sandali ay naramdaman niyang isang divine sense ang pumasok sa kanyang isipan at nais kontrolin ang kanyang kalooban. Ngunit noon pa man nang buuin niya ang kanyang martial soul ay isa na itong pure yang martial soul at kalaunan ay naging god-slaying. Kaya paano ito maaaring angkinin ng iba at sa halip ay pinanatag niya ang kanyang puso at hinayaan ang divine sense ng kabilang panig na tuluyang pumasok at pagkatapos ay niyanig niya ang kanyang puso at ang kabilang panig ay sumigaw sa sakit at ang divine sense nito ay tinamaan ng pabalik na puwersa at sa isang iglap ay kontrolado na ito ni Ming. Nang makontrol ni Ming ang divine sense ng kabilang panig ay ginamit niya ang grand puppet art at ang katawan ng tao ay biglang gumalaw at ang kanyang ekspresyon ay naging matamlay. Malamig na sinabi ni Ming na ang gayong maliit na pandaraya ay nais siyang kontrolin at dahil gumawa ito ng hakbang ay huwag siyang sisihin at pagkasabi nito ay inutusan niya ang taong nakaitim na lumipad patungo sa bitak. Dahil mabilis itong lumipad at may matatag na pangangatawan ay nakarating ito sa gilid ng bitak at tumalon pababa at isang hibla ng divine sense ni Ming na binalot ng eternal power ang nanatili sa kanyang katawan at sa pamamagitan nito ay napagmasdan niya kung ano ang nasa loob ng bitak at sinubukan kung ang eternal power ay kayang labanan ang batas ng lugar na ito. Sa pagbagsak ng taong nakaitim ay nakita niya ang hindi mabilang na liwanag na patuloy na lumalabas at inutusan siya ni Ming na pagmasdan ito ng mabuti at namangha siyang natuklasan na ang mga liwanag na ito ay bumubuo ng sunod-sunod na mahiwagang simbolo sa ere na tila naglalaman ng walang hanggang hiwaga. Ngunit sa kasamaang palad ay kalahati pa lamang ang nababa ng taong nakaitim ay naubos na ang kanyang lakas at ang divine sense ni Ming ay nanatili sa bangkay na pinuprotektahan ng eternal power at patuloy na bumaba at dahil ang grafting divine art ay maaaring gamitin sa bangkay ay bagaman patay na ang tao ay hindi ito nakahadlang sa paggamit ni Ming. Patuloy siyang nagmasid gamit ang kanyang divine sense at naramdaman niyang ang mga simbolo sa ere ay lalong nagiging mahiwaga at kahit na ang kanyang ikalimang antas ng chaos calculation method ay hindi ito kayang unawain. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang likas na kaalaman na ang mga simbolong ito ay pambihira at kailangan niyang tandaan ang mga ito. Bumagsak siya ng 15 minuto at bumagsak sa isang gintong metal na monumento na may habang 1,000 milya at may lapad na 200 milya at ang materyales ng monumento ay hindi alam kung anong uri ng metal ang ginamit at ito ay ubod ng tigas at puno ng hiwaga at sa monumento ay may hindi mabilang na simbolo na nagliliwanag at pumapaitaas sa ere at malinaw na ang mga simbolong pumapaitaas sa ere ay mga projection ng mga nakasulat sa monumento. Nagtatakang nagtanong si Ming kung ano ang bagay na ito at dahan-dahan siyang lumipad sa ibabaw ng monumento at pinagmasdan ang mga nakasulat dito. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Ming sa kanyang sarili at sinabing ang monumentong ito ay isang napakahalagang kayamanan at kailangan niya itong kunin upang maiuwi at pag-aralan at pagkasabi nito ay agad siyang tumalon patungo sa bitak. May mga taong mapanuyang nagsabi na may isa na namang naghahanap ng kamatayan. Hindi ito pinansin ni Ming at mabilis na pumasok sa bitak at dahil sa kanyang naunang eksperimento ay alam niyang ang eternal power ay kayang labanan ng batas ng lugar na ito.
Kaya sa kanyang paglalakbay ay wala siyang naramdamang kakaiba at mabilis siyang bumagsak pababa at makalipas ang 15 minuto ay personal niyang nakita ang napakalaking metal na monumento at ang kakaibang mga simbolo rito. Sumigaw siya at ginamit ang kanyang divine power at direktang inilagay ang metal na monumento sa kanyang Great World Ring at nang makuha ang monumento ay nawala ang divine light at alam niyang hindi ligtas na magtagal pa dito kaya agad niyang ginamit ang Startle ang God Sword at ang liwanag ng espada ay mabilis na pumatay at naghukay ng 100 sa ilalim ng lupa at pagkatapos ay tumakas siya mula sa lugar. Ang mga tao sa labas ay nakita na nawala ang divine light at noong una ay hindi nila ito gaanong inisip. Dahil ang divine light ay palaging lumilitaw at nawawala at pagkaraan ng ilang sandali ay lilito din ito. Ngunit naghintay sila ng 15 minuto, kalahating oras at 1 oras at wala ng divine light na pumutok mula sa bitak at noon lamang nila naramdaman na may mali at may hindi nakatiis at sumugod. Ang unang sumugod na tao ay pagdating pa lamang sa harap ng bitak ay sinabing ang kakaibang puwersa ay nawala na at ang kayamanan ay wala na. Nagkagulo ang mga tao at isang grupo ang pumasok sa loob. Ngunit wala na ang metal na monumento at sa halip ay natagpuan nila ang 100 na hinukay ng liwanag ng espada at agad na sumugod ang grupo sa loob nito. Ngunit sa loob ng 1 oras ay nakalayo na si Ming ng napakalayo at paano pa nila siya mahahanap. Si Ming ay lumabas mula sa lupa sa 1,000 milya ang layo at agad na tumakas. Ngunit hindi pa siya nakakalipad ng malayo nang biglang may isang banal na liwanag mula sa kawalan ang bumaba at tumama sa kanya at siya ay pumasok sa Space Channel at hindi nagtagal ay bumalik sa Heavenly Dao Sect. Ilang taon siyang nawala at pagbalik niya sa Heavenly Dao Sect ay naramdaman niyang iba ang kapaligiran kaysa dati at tila masigasig ang mga alagad at may mga pumasok na sa susunod na antas. Nang makita siya ng mga alagad ay isa sa kanila ang mabilis na lumapit at lumuhad sa lupa at sinabing sa wakas ay bumalik na ang kanilang pinuno at ang kanyang mukha ay puno ng galit at lungkot. Bahagyang nagkunot ang noo ni Ming at pinatayo ito at sinabing magsalita ito ng dahan-dahan at ikwento kung ano ang nangyari. Sinabi ng alagad na 3 taon na silang hindi lumalabas ng kanilang sekta. Nagtatakang nagtanong si Ming kung bakit hindi sila lumalabas at naalala niyang pinapayagan sila ng mga alituntunin ng sekta na lumabas. Puno ng galit at lungkot na sinabi ng alagad na 3 taon na ang nakararaan ay biglang may isang grupo ng tao ang nagtayo ng kampo malapit sa kanilang Heavenly Dao Sect at sa tuwing may lalabas na alagad ay hinahamon nila ito at ang grupong ito ay hindi nang aabuso at kung anong antas mayroon ang kanilang alagad ay mayroon din silang kaparehong antas na humahamon. Nanlamig ang mukha ni Ming at nagtanong kung sila ay talagang hindi makalaban at dahil dito ay 3 taon silang nagtago na parang pagong. Biglang umiyak ang alagad at sinabing ang mga alagad ay hindi maglalakas loob na ipahiya ang pangalan ng kanilang pinuno at noong una ay handa silang mamatay at ilang dosenang senior brother ang nagsakripisyo at kalaunan ay si Elder Yan ang nagutos na huwag silang tumanggap ng hamon at sa halip ay magsanay na lamang at sa loob ng 3 taon ay labis silang nabigo at nais nang makipaglaban hanggang kamatayan. Pinaningkitan ni Ming ang kanyang mga mata at sinabing ilang dosenang tao ang namatay at ang mga ito ay talagang hangal at nagtanong kung bakit pa sila nakipaglaban kung hindi naman nila kaya. Mas maraming alagad ang nakakita kay Ming at sunod-sunod na lumapit upang bumati at isa-isa silang nagsalita at sinabi ng isang alagad na kahit na mamatay sila ay hindi nila maaaring ipahiya ang reputasyon ng Heavenly Dao Sect, kaya ang kanilang mga senior brother ay namatay ng may karangalan. Suminghal si Ming at nagtanong kung sina Tang Yuansheng at ang iba pa ay hindi rin makalaban at sumagot ang disciple na ang kanyang mga personal na disciple ay nasa mahigpit na pagsasanay. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing nauunawaan na niya at inutusan ang lahat ng alagad na sumama sa kanya upang harapin ang mga ito. Labis na natuwa ang mga alagad sa paligid at masayang sumigaw at nagkagulong ipinadala ang utos at kitang-kita na sa loob ng ilang taon ay labis silang nabigo at sa wakas ay may lalabas na nila ang kanilang galit. Pumunta si Ming sa malaking bulwagan kung saan nakaupo si Meiro na may lungkot sa kanyang mukha at nang biglang makita si Ming na pumasok ay mabilis siyang tumayo at sinabing sa wakas ay bumalik na ito. Sinabi ni Ming na alam na niya ang lahat at tama ang kanyang ginawa at kung hindi nila kaya ang kalaban ay huwag silang magpakamatay ng walang dahilan. Bumuntong hininga si Meiro at sinabing napakahirap niyang pigilan ang mga alagad at hindi niya nakita ang eksena noong panahong yun kung saan ang bawat isa ay parang baliw. Sinabi ni Ming na ang dignidad ng isang mandirigma ay mas mahalaga kaysa sa buhay at natural na nauunawaan niya ito at pinasalamatan niya ito sa kanyang pagsisikap sa loob ng ilang taon at nagtanong kung nasaan ang kanyang tiyabay.
Sumagot si Meiru na ang kanyang ina ay nasa pagsasanay at wala si Zhang Heng at wala siyang makausap. Sinabi ni Ming na pinahirapan siya nito at nagtanong kung nalaman ba nila kung sino ang mga taong yon. Bumuntong hininga si Meiru at sinabing sila ay mula sa Martial God Valley. Pinaningkitan ni Ming ang kanyang mga mata at nagtanong kung hindi ba't ang Martial God Valley ay hindi na umiiral. Ipinaliwanag ni Meiru na ang sibilisasyon ng martial arts ay nakakuha ng kontrol sa maraming malalaking mundo at mabilis na pinaunlad ang martial arts at nag-recruit ng maraming henyong alagad at dahil si Han Jiuyin ay pumasok sa antas ng main god ay inakala ng lahat na maliwanag ang kinabukasan ng martial arts, kaya sunod-sunod na pumunta ang mga tao sa Martial God Valley at sa pamamagitan ng paraan ay ang Martial God Valley ay hindi na tinatawag na Martial God Valley kundi Martial God Hall. Nagkunot ang noo ni Ming at nagtanong kung ang mga tao sa labas ay ipinadala ng Martial God Hall at kung ano ang kanilang layunin at kung ito ba ay purong hamon lamang at kahit na hamon ay hindi naman kailangang tumagal ng 3 taon. Sumagot si Meiru na hindi niya alam ang partikular na sitwasyon ngunit sila ay talagang matyaga at noong una ay nais ni Xiao sinapatayin ang mga tao sa labas ngunit pinigilan niya ito, dahil ang kapangyarihan ng Martial God Hall ay napakalaki ngayon at hindi nila ito dapat galitin. Sumang-ayon si Ming at sinabing tama ang kanyang iniisip at inanyayahan itong sumama sa kanya upang harapin ang ilang henyo ng martial arts. Muling lumitaw si Ming sa training ground at nakita niyang ang lahat ng alagad ay naroroon at sabik na tumitingin sa kanya at marami sa kanila ay naglabas pa ng kanilang mga sandata na tila handang makipaglaban hanggang kamatayan. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at binuksan ni Xiao Si ang isang bahagi ng defensive formation at hinayaan ang mga tao na lumabas. Sa harap ng gate ng Heavenly Dao Sect ay may isang taong nagtayo ng transmission formation at sa harap nito ay nakaupo lamang ang isang kabataan na walang ginagawa kundi ang kumagit ng damo at pinagmamasdan ang mga langgam na naglalakad sa lupa. Ang kabataan ay hindi gaanong matangkad at tila wala pang 20 taong gulang at bigla siyang tumingala at tiningnan si Ming at biglang tumawa at sinabing pagkatapos ng 3 taon ay sa wakas ay may lumabas na may bayag. Galit na nagtanong ang isang alagad sa likuran ni Ming kung ano ang sinabi nito at handa na itong sumalakay. Ngunit ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at isang malakas na puwersa ang pumihil sa alagad at pagtalon pa lamang nito ay bumalik na ito sa lupa at ang kanyang dugo ay kumulo at namula ang kanyang mukha. Sinabi ni Ming na manatili itong kalmado. Nag-usisang tiningnan ng kabataan si Ming at sinabing tila siya ang pinakamalakas sa kanila at nagtaka kung saan ito nagtago sa loob ng ilang taon at ngayon lamang naglakas loob na lumabas. Hindi nagalit si Ming at sinabing magpadala ito ng mensahe upang ang mga pumatay sa kanyang mga alagad ay pumunta dito upang makipag-usap siya sa kanila. Nagulat ang kabataan at nagtanong kung siya ang pinuno ng Heavenly Dao Sect at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Malamig na nagtanong si Meiru kung ano ang nakakatawa at tiningnan ng kabataan si Meiru at nagliwanag ang kanyang mga mata at dinilaan ang kanyang labi at sinabing narinig niyang noong una ay ang Heavenly Dao Sect ay mas malakas kaysa sa 4 Divine Lands at hindi makahinga ang 5 Elements Divine Dynasty at hindi niya inaasahang ang pinuno nito ay may ganoong kababang kakayahan at paulit-ulit siyang umiling. Malamig na tumawa si Meiru at sinabing ang kanilang pinuno ay lumikha ng sarili niyang martial arts at itinutulong ito sa buong mundo at ang ganitong uri ng kalooban at pananaw ay hindi kayang gawin ng mataas na kakayahan lamang. Nagngiwi ang kabataan at sinabing walang saysay yun at kung hindi sapat ang kakayahan ay hindi dapat maging pinuno at pagkatapos ay napakagaan niyang tiningnan si Meiru at sinabing ito ay napakaganda at sayang lamang na manatili sa ganitong lugar at mas mabuting sumama ito sa kanya sa Martial God Hall at hahanapan niya ito ng isang malakas na master. Tumalikod si Meiru at nagpakita ng labis na pagkasuklam. Walang ekspresyon si Ming at sinabing magpadala ito ng mensahe at gawin ito agad. Itinaas ng kabataan ang kanyang ulo at sinabing siya mismo ay kaya itong harapin at hindi na kailangan ang kanyang mga senior brother. Walang sabi-sabing itinuro ni Ming ang kanyang daliri at ang kabataan na wala pang 20 taon ay nasa unang antas na ng martial god. Ngunit ang kanyang unang antas ng martial god ay malinaw na naiiba sa nilikha ni Ming at ito ay mula sa angkan ni Han Jiuyin at ang kanyang pagsasanay ay batay sa pamamaraan ni Han Jiuyin at ang unang antas ng martial god ni Han Jiuyin ay katulad ng Divine Path na may 9 na antas at ang kabataang ito ay nasa ikalawang antas ng unang antas ng martial god na hindi naman mahina at kahit na makatagpo ng mga nasa ika-6 o ika-7 antas ng Dharma Heaven ay kaya niya itong talunin.
Isang liwanag ng pagpatay ang pumutok na may mataas na konsentrasyon at maitim na parang isang bakal na direktang dumating at nang makita ito ng kabataan ay biglang bumigat ang kanyang puso at hindi siya naglakas loob na direktang siluhin ito at mabilis siyang umiwas sa gilid. Ngunit ang liwanag ng pagpatay ay parang may mata at biglang lumiko at mas mabilis na tumama sa kanyang tagiliran. Bumulwak ang dugo at ang baywang ng kabataan ay nabali at ang kanyang mga meridian at acupoint ay nawasak ng mahigit kalahati at siya ay naging isang walang saysay na tao at sumigaw siya sa sakit at bumagsak sa lupa at hindi makagalaw. Pareho siyang nagdalamhati at nagalit at itinuro si Ming ngunit hindi makapagsalita. Malakas na suminghal si Meiro at sinabing siya ang may kasalanan kaya huwag sisihin ng pinuno sa kanyang mabigat na kamay. Sinabi ni Ming na magpadala ito ng mensahe kung hindi ay papatayin niya ito. Bagaman naging walang saysay na tao ang kabataan ay ayaw naman niyang mamatay agad, kaya mabilis siyang kumuha ng isang talisman at inihagi sa transmission formation at pagpasok ng talisman sa formation ay naging isang liwanag ito at naglaho. Wala pang kalahating oras ay kumislap ang transmission formation at tatlong kabataan ang lumabas mula rito at isa sa tatlong kabataan ay tila pamilyar at pinag-isipan nito ni Ming at nakita niyang ito ay may itim na mata at itim na buhok at may magandang hitsura at naalala niyang noong una ay nasa trial ground siya at nakipaglaban sa iba para sa Ruyi Robe at nakatagpo siya ng isang kabataang nakaitim na may nakatatakot na pamamaraan ng espada at kung hindi siya gumamit ng lason ay malamang na hindi niya ito natalo. Kinilala rin siya ng kabilang panig at nagtanong kung siya ngayon. Sinabi ni Ming na kung hindi siya nagkakamali ay ang taong ito ay mula sa Star Cloud Sect at nagtanong kung sumali na rin ito sa Martial God Hall. Mahinahong sinabi ng taong nakaitim na hindi niya inaasahang makatagpo siya rito at ito ay tadhana at noong una ay ginamitan siya nito ng lason at ngayon ay gagantihan niya ito ng 10 ulit. Tumingin si Ming sa dalawang iba pa at naramdaman niyang ang tatlong ito ay nasa ikapitong antas ng Dharma Heaven at walang mahina sa kanila at tumango siya at nagtanong kung sila ang pumatay sa kanyang mga alagad. Isang alagad sa kanyang likuran ang agad na nagsabi na ang tatlong ito nga. Tumango si Ming at sinabing mabuti yon. Tiningnan ng taong nakaitim ang kabataang naging walang saysay na tao sa lupa at malamig na sinabing wala itong silbi at pagkatapos ay dahan-daang binunot ang kanyang espada at isang malamig na lakas ng pagpatay ang bumalot kay Ming. Hindi nagpatinag si Ming at sa halip ay nagtanong kung ano ang pangalan nito. Sinabi ng taong nakaitim na siya si Xiin Gongxi at sinaktan nito ang kanyang junior brother kaya siya rin ay gagawin nitong walang saysay. Sumagot si Ming na hanggat may kakayahan nito ay maaari. Ngunit nais niyang itanong kung bakit sila pumunta sa kanyang Heavenly Dao Sect at kung ano ang kanilang layunin. Bago pa makasagot si Xiin Gongxi ay malamig na tumawa ang taong nasa kanyang kaliwa at sinabing sa kasalukuyang panahon ay ang Martial God Hall ang tunay na orthodox ng martial arts at ang Heavenly Dao Sect ay nagtayo ng sarili nitong sekta sa Tianyuan Continent at nagtuturo ng ibang pamamaraan ng pagsasanay ng martial arts at ito ay isang malaking paglabag at sila ay pumunta upang ipaalam sa kanila kung ano ang tunay na martial arts. Tumango si Ming at sinabing nauunawaan na niya. Nang maunawaan ang dahilan ay hindi na siya nagsalita pa at mahinahong sinabing sabay-sabay na silang tatlo. Nagulat ang tatlo at naisip na ang kanilang kakayahan ay mas mataas kaysa kay Ming at nagtaka kung bakit nais nitong labanan silang tatlo ng sabay at kung ito ba ay naghahanap ng kamatayan. Wala nang ganang magsalita pa si Ming at isang hakbang ay sumugod na siya at sa isang iglap ay isang nakakagulat na lakas ng pagpatay ang bumalat sa tatlo at ang kanilang mga kaluluwa ay nanginig at ang kanilang kamalayan ay may isang sandaling pagkalito at ang isang sandali ay sapat na para sa isang master upang gumawa ng maraming bagay. Sunod-sunod na naramdaman ng tatlo ang sakit sa kanilang dibdib at sa isang galaw ay pinalipad sila at pagbagsak nila sa lupa ay nagulat silang tatlo dahil tila hindi sila nasaktan at nagtaka kung ano ang nangyari. Ngunit sa sandaling yun ay ang kabataan sa lupa ay biglang sumigaw sa takot at sinabi sa kanyang mga senior brother na tumingin sila sa kanilang mga mata at ang mga mata ng tatlo ay biglang naging pulang-pula at sa sumunod na sandali ay ang kanilang mga buto, kasukasuan, kalamnan at mga ugat ng dugo ay sunod-sunod na sumabog at ang totoo ay ang palad ni Ming kanina ay nagpadala ng 33,000 malalakas na puwersa sa kanilang mga katawan at ang mga puwersang ito ay may karunungan at pagpasok ay hinahanap ang pinakamahinang punto upang wasakin. Kaya noong una ay hindi nila naramdaman ang pinsala, ngunit nang sumabog ang mga puwersang ito ay ang kanilang mga katawan ay agad na nasira at sila ay bumagsak sa lupa.
Walang sigla ang mga mata ni Xiin Gongxi at hindi makapaniwalang tiningnan si Ming at tahimik na sinabing imposible ito dahil pareho silang mandirigma at ang kanyang antas ay hindi mas mababa rito at nagtaka kung bakit ito napakalakas at kung ang kanyang nilikhang martial arts ay mas malakas kaysa sa kanilang ninuno. Ang tinutukoy niyang ninuno ay si Han Jiwei na pumasok na sa mas mataas na dimensyon ng Heavenly Realm. Mahina hong sinabi ni Ming na malapit na itong mamatay kaya huwag nang magtanong ng marami. Isang malakas na pagsabog ang umalingawngaw sa ulo ng taong nakaitim at ang kanyang utak ay lumabas mula sa kanyang mga tainga at mata at siya ay agad na namatay. Pagkatapos ay itinuro ni Ming ang kanyang daliri at ang kabataan sa lupa ay nagkaroon ng butas sa kanyang noo at namatay din. Nang mapatay ang apat na ito ay sinabi ni Ming na magsanay silang mabuti sa bahay dahil siya ay aalis ng ilang panahon. Tila may naisip si Meiro at nag-alalang nagtanong kung si Ming ay pupunta sa Martial God Hall. Mahina hong sinabi ni Ming na kung may pumunta sa kanilang pintuan at hindi siya gaganti ay paano na ang dangal ng Heavenly Dao Sect at nais niyang ipaalam sa mundo na kahit na si Han Jiwei ay isang main god ay walang saysay ito at ang kanyang martial arts ang tunay na orthodox. Puno ng pag-aalala si Meiro at nagtanong kung paano kung lihim siyang saktan ng mga tao roon. Malamig na tumawa si Ming at sinabing huwag nitong kalimutan na ang kanyang isa pang pagkakakilanlan ay ang Crown Prince ng Human Emperor at inakala ba nitong ang mga tagapagbantay ng Human Emperor ay walang saysay. Nais siyang samahan ni Meiro ngunit ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing sina Tang Yuansheng at Merong ay nasa pagsasanay at wala sina Liu Piao at Wu Chenying. Kaya kailangan nitong manatili upang pamahalaan ang Heavenly Dao Sect at pinapanatag niya ito at sinabing siya ay dumaan sa maraming buhay at kamatayan at ang bagay na ito ay hindi malaking bagay. Isang alagad ang nagsabi na sa loob lamang ng 3 taon ay ang kanilang Tianyuan continent ay dumaan sa malaking pagbabago at sunod-sunod na mahigit 500 martial saint ang pumasok sa Heavenly Dao Sect. Nagulat si Ming at nagtanong kung mayroon ng mahigit 500 at bago siya pumasok sa Trial Road ay nagtayo siya ng maraming pagawaan ng gamot at lugar ng pagsasanay at hiniling na ang mga mandirigma sa iba't ibang antas ay dapat gumawa ng mga bagay na makabubuti sa martial arts at sa ganitong paraan ay nasira ang lumang kaugalian na ang bawat isa ay nagtatago ng kanilang mga natutunan at hindi itinuturo sa iba at ang palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga mandirigma ay naging napakadali at sa loob lamang ng 3 taon ay mayroon ng 500 martial saint sa Tianyuan continent. Sinabi ni Meiro na hindi lamang yun at dahil ang mga martial saint ay kailangang gumawa ng tiyak na ambag bago sila makapasok bilang alagad ay nagpapatuloy pa rin sila sa pakikipaglaban sa labas at ang bilang ng Supreme Master at Martial Dominator ay mas marami pa at mas malaki ang potensyal kaysa sa dating Tianyuan continent. Tumango si Ming at sinabing mabuti yun at hindi na nakapagtataka kung bakit nais ng Martial God Hall na pigilan ang Heavenly Dao Sect dahil malamang ay naramdaman din nila ang banta. Matapos ang ilang tagubilin ay mabilis na pumunta si Ming sa Spirit Medicine Great World sa tulong ng Undying Divine Tree. Ang Spirit Medicine Great World ay dating nasa ilalim ng kapangyarihan ng Star Cloud Sect at kalaunan ay pinaghati-hatian ng ilang puwersa ang Star Cloud Sect at ang Tianyuan continent ang nakakuha ng pinakamalaking bahagi na hindi gaanong malayo sa kontinenteng ito. Sina Wu Chenying at Liu Piao ay patuloy na namamahala sa pagbebenta ng medicine pill sa 4 na malalaking mundo ng medicine civilization at paglitaw niya ay natuklasan niyang ang clone ng Undying Tree ay nasa gitna ng isang napakalaking grupo ng mga gusali at tumingin siya sa paligid at ito ay walang hangganan at talagang kahanga-hanga. Nagtatakang sinabi niya sa kanyang sarili kung ang lugar na ito ay sinakop ng iba at kung bakit napakaraming bahay ang itinayo. Isang great swordsman ang bumaba mula sa Undying Tree at bumati kay Ming at nagtanong si Ming kung gaano na ito katagal mula nang ito ay isilang at kung ito ay patuloy na nagbabantay dito. Sumagot ang great swordsman na ito ay isinilang noong lumipat sila dito. Nagtanong si Ming kung alam nito kung sino ang nagtayo ng mga bahay na ito at sumagot ang great swordsman na ang mga bahay na iyon ay pag-aari ng Heavenly Dao Sect at sa loob ng mahigit 3 taon ay kumita sila ng maraming pera kaya nagtayo sila ng maraming bahay para sa pag-iimbak at tirahan ng mga tao. Nagulat si Ming at naisip na ang mga ito ay pag-aari pala ng Heavenly Dao Sect at tila pinalago ng malaki ni Liu Piao at Wu Chenying ang negosyo at tumango siya at sinabing dalhin siya nito upang makita sila. Ang Great Swordsman na ito ay patuloy na nagpapatrolya sa loob ng 1,000 milyang lawak sa loob ng maraming taon at natural na pamilyar ito at mabilis nitong dinala si Ming sa isang maliit na pulang gusali.
Ang maliit na gusali ay hindi gaanong kapansin-pansin at may 3 palapag lamang at sa ikatlong palapag ay sina Wu Chenying at Liu Piao ay may hawak na basong kristal at masayang umiinom ng pinakamasarap na alak ng ubas. Ang alak ay napakasarap at ang mga tao ay napakaganda at nang pumasok si Ming ay natulala siya sa kanilang kagandahan at nagulat ang dalawang babae at lumingon at nagulat din sila. Tumayo si Liu Piao at tinawag ang pangalan ni Ming at hindi sinasadyang lumapit ng ilang hakbang. Nakangiting sinabi ni Ming na siya ay nagpapasalamat sa kanilang pagsisikap sa loob ng mahigit 3 taon. Si Wu Chenying ay mas mahinhin at nakangiting sinabing hindi ito mahirap. Sinabi ni Liu Piao na ito ay talagang napakahirap at nagtanong kung paano niya sila gagantimpalaan. Sumagot si Ming na maaari silang humingi ng kahit ano at ngumisi si Liu Piao at sinabing hindi sila nagmamadali at pag-iisipan nila ito ng mabuti. Sa kabilang panig ay kinuha na ni Wu Chenying ang aklat ng mga tala at ibinigay kay Ming. Direktang binuksan ni Ming ang huling pahina at nakita ang kita at gastos sa loob ng mahigit 3 taon, kung ilang medicine pills ang naibenta, kung magkano ang kita at kung magkano ang gastos at lahat ay kabuuang bilang at nang makita niya ang natitirang balanse ay muntik nang lumabas ang kanyang mga mata at sinabing mayroon silang 3,260 bilyong eternal coins at ito ay napakarami. Mayabang na sinabi ni Liu Piao kung siya ba ay labis na nagulat at bago siya umalis ay nagtayo sila ng isang batch ng mga pagawaan ng mataas na antas na medicine pills at ang mga medicine pills na yun ang nagbigay ng mahigit kalahati ng kita at ngayon ang kanilang buwanang kita ay umaabot sa mahigit 800 bilyong eternal coins. Ngumisi si Ming at sinabing hindi niya inaasahang sila ay magiging ganito kayaman. Sinabi ni Liu Piao na ang pagkita ng pera ay talagang totoo. Ngunit dahil sa kanilang ginawa ay maraming pharmacists sa medicine grade world ang nawalan ng kita at madalas may pumupunta upang gumawa ng gulo at sa kabutihang palad ay malakas ang mga tagapagbantay ng Undying Divine Tree at mayroon silang 9-star warship kaya hindi sila natatakot. Nag-isip si Ming at sinabing ang dahilan kung bakit sila kumikita ay dahil sa mga pharmacist na ito at hindi nila maaaring sirain ang tulay pagkatapos tumawid at sa susunod na araw ay maglalabas siya ng isang pahayag na ang Heavenly Dao Sect ay magtatatag ng isang pharmacist association at ang sinumang makapagpapabuti ng formula ng medicine pills o makalikha ng bagong formula na may halaga ay lubos nilang susuportahan at habang buhay na pagkakalooban at bukod pa rito ay ang mga pharmacist na may tiyak na karanasan sa paggawa ng ilang medicine pills ay bibigyan din ng tiyak na kabayaran. Nagtanong si Wu Chenying kung paano naman ang ibang mga pharmacist na walang kakayahan at sila ay magagalit pa rin. Mahinahong sinabi ni Ming na ang mga may kakayahan lamang ang makakaligtas at kung sila ay magsisikap sa pagsasanay at masusing pag-aaral ay natural na makukuha nila ang kanilang paggalang at kung hindi sila magsisikap at patuloy na umasa sa dati nilang paraan ng pamumuhay ay walang halaga ang gayong mga pharmacist at pinapanatag niya ito at sinabing ang mga maimpluwensyang pharmacist ay tiyak na may kakayahan at kung mapapatahimik nila ang mga ito ay ang ibang mga pharmacist ay maliliit na isda lamang at hahayaan na lamang silang mabuhay o mamatay at pagdating sa puntong ito ay sinabi niyang si Wu Chenying ay maaasahan sa paggawa ng mga bagay at ito ang siyang gagawa nito at sa 3,000 bilyong eternal coins ay kukuha lamang siya ng 1,000 bilyon at ang natitira ay siya ang mamamahala. Tumango si Wu Chenying bilang pagsang-ayon. Nagbuhos si Ming ng isang baso ng alak ng ubas para sa kanyang sarili at nakangiting sinabing pagkalipas ng ilang taon ay silang dalawa ang magiging pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa medicine civilization. Bumuntong hininga si Liu Piao at sinabing kahit na ganoon ay ang kanilang pagsasanay ay napabayan sa loob ng ilang taon ng pagtatrabaho para sa kanya. Nakonsensya si Ming at sinabing malaki ang kanyang nakamit sa trial road at pagkasabi nito ay tinawag niya sina Xiao Wan at Xiao Hua at ang dalawang nilalang ay napakalaki kaya sinadya nilang lumiit ng lumabas dahil kung hindi ay sasabog ang bulwagan. Nang makita ang isang maliit na dilaw na aso at isang maliit na leopard na lumabas ay nagliwanag ang mga mata ni Wu Chenying at Liu Piao at sunod-sunod na nagtanong kung ano ang mga ito. Nakangiting sinabi ni Ming na sila ay napakalakas at nasa ika-8 antas ng longevity realm at mula ngayon ay susundan nila ang dalawang ito at magsisilbing tagapagbantay. Agad na lumapit si Xiao Huang kay Liu Piao at ikinawag ang kanyang buntot upang makipagkaibigan at si Xiao Wan ay lumapit kay Wu Chenying at ginaya si Xiao Huang sa pagkawag ng buntot at ang eksenang ito ay ikinatawa ng lahat. Naglabas si Ming ng ilang tuyong karne at sinabing ang mga karne ay espesyal at dapat nilang tikman.
Kumuha muna si Liu Piao-Piao ng isang piraso at kumagat at agad niyang naramdaman ng isang kakaibang enerhiya na pumasok sa kanyang katawan at ang kanyang kakayahan ay malinaw na tumaas at nagulat siya at nagtanong kung anong uri ng karne ito at ito ay may parehong epekto ng medicine pills. Iniabot ni Ming ang isang storage ring at sinabing siya ay pumatay ng maraming hayop sa trial ground at ang kanilang karne ay napaka-espesyal at hahanap sila ng ilang mahuhusay na pharmacist upang pag-aralan ito at tingnan kung maaari itong gawing medicine pills at kung magtagumpay ay dapat muna nilang inumin ito upang makita ang epekto. Nanatili si Ming ng 3 araw upang ibahagi ang kanyang mga natutunan sa pagsasanay sa dalawang babae. Sina Liu Piao-Piao at Wu Chenying ay parehong mga piling tao ng Tianyuan Continent at pagkatapos nilang pumasok sa martial god ay nagkaroon din sila ng isang panahon ng pagkalito at ang 6 na antas ng law martial na nilikha ni Ming ay para sa kanila ay parang hamog sa umaga at bigla nilang nakita ang isang maliwanag na kinabukasan. Sama-sama nilang pinag-aralan ang martial techniques at divine abilities at hindi namamalayan ay ilang araw na ang lumipas at pagkalipas ng 3 araw ay pumunta si Ming sa Sword Realm upang tingnan ang kalagayan ng paggawaan ng gamot. Noong umalis siya sa Sword Realm ay ang mga itinatayo at itatayong paggawaan ng gamot ay umaabot sa 70,000 at ang pamumuhunan ay napakalaki na halos naubos ang kanyang pera at hindi pa kasama rito ang susunod na pamumuhunan. Ang mga paggawaan ng gamot na ito ay patuloy na pinamamahalaan ni Zhang Heng at nang lumitaw si Ming ay si Zhang Heng ay may kasamang isang grupo ng mga pharmacist na pinapabuti ang isang paggawaan ng gamot at nang makita niya si Ming ay malakas na sinabi ni Zhang Heng na sa wakas ay bumalik na ang kanyang kuya. Tumawa si Ming at malakas na sinuntok ito at nagtanong kung maganda ang kalagayan at kung lahat ng paggawaan ng gamot ay naitayo na. Ngumisi si Zhang Heng at sinabing ang kanyang kuya ay nakikita lamang ang magandang bahagi at hindi ang ginastos na pera at ang 70,000 paggawaan ng gamot na pawang nasa gitna at mataas na antas ay gumastos ng mahigit 1,000 bilyong eternal coins. Nagulat si Ming at nagtanong kung bakit ganoon kalaki ang gastos at hindi niya nakita ang gastos na ito sa talaan ni Liu Piao-Piao. Sumagot si Zhang Heng na ang perang ito ay hiningi kay Xian at hindi alam ng kanyang kuya na sa 70,000 bagong itinayong paggawaan ng gamot ay 55,000 ang ginagamit sa paggawa ng gamot para sa Immortal Continent at ang negosyo roon ay mas malakas kaysa sa medicine civilization. Kahit na may inaasahan si Ming ay nagulat pa rin siya at nagtanong kung gaano ito kalakas. Nagtanong si Zhang Heng kung nakita na ba nito ang talaan ni Liu Piao-Piao at sasabihin niya rito na ang mga iyon ay maliit na pera lamang at sa loob ng 3 taon ay ang talaan ni Xian ay may hindi bababa sa 10,000 bilyong eternal coins at hindi pa kasama rito ang mahigit 1,000 bilyon na kanyang hiningi at ang perang ginamit sa pagbili ng mga tindahan doon at ang ibinahagi kay Hua Qi. Nagulat si Ming at sinabing napakaraming pera at si Hua Qi na kukuha ng 30% ay tiyak na kumita ng malaki. Nang marinig ang tungkol kay Hua Qi ay ngumisi si Zhang Heng at sinabing si Xian ay talagang matalino at pagkatapos ng kalahating taon ng pakikipagtulungan ay binili na niya ang bahagi ni Hua Qi. Natawa si Ming at nagtanong kung magkano ang binayad para sa pagbili nito. Sumagot si Zhang Heng na siya ay naroon din noong panahong yun at sinabi ni Xian kay Hua Qi na ang paghahati-hati ng pera ay napakahirap at mas mabuting magbigay na lamang si Hua Qi ng presyo at direktang bibigyan nila ito ng 1 beses na pera at nagtanong kung pumayag si Hua Qi. Nang tanungin ni Ming kung pumayag ba ito ay nagngalit ang mga ngipin ni Zhang Heng at sinabing paano ito hindi papayag at ang presyo na binuksan ni Hua Qi ay 3,000 bilyong eternal coins at dapat malaman na ang kita ng unang taon ay wala pang 500 bilyon at naglakas loob siyang magbukas ng presyo na 3,000 bilyon, ngunit ang perang yun ay babayaran ng paunti-unti at sa loob ng 10 taon bago ito tuluyang mabayaran.